ng pinipinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ating pakikipag-ugnayan sa kanilang mga talino at karunungan. Ugnayan, pakinggan! Ito ang ating paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Public service. Ito lamang yan sa ating Saturday program. Saturday Live. At ito ang Insights, Views in the News. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Kasama po ninyo mga kababayan kong minamahal ang inyong abang lingkod, dekada sa paglilingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang usapan natin ngayon ay nakatuon sa iisang personality. Subalit, kaakibat sa likuran nito ang napakaraming mga bagay. Alan Peter Cayetano. The chaos in the Senate, the Chinese Communist Party, the impeachment, and the SONA of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isisentro natin ang usapan natin mga kababayan ko sa mga issues na kung saan ang mga lawmakers, Congress, Senate, ang ating mga lawmakers, mga mambabatas, when the lawmakers are the lawbreakers, when their legal immunities are they shielded for their crimes. Magkakaminsan nakikita nating talamak ito Kung sino pa yung mga abogado, kung sino pa yung mga nag-aral ng batas, ay sila pang mga nangunguna sa pagbaluktot sa batas upang malusutan ito. And that is true saan man kayo lumingon. With the exception of a few, especially sa larangan ng politika, nakita naman ninyo Alan Peter Cayetano. Alam niya, maliwanag sa kanyang kaisipan ang kahulugan at ang kahalagahan ng batas. Subalit sa kanyang kaalaman kung paano tumatakbo ang batas, nagagawa niya itong paikut-ikutin. When the lawmakers and are the lawbreakers, and when their legal immunities are the shield for the crimes. Diyan natin paikutin mga kababayan ang usapan natin ngayon. Sabi ko na nga ang una ay etong impeachment. Unahin natin sa impeachment sa baka dyan nakatuon ngayon ang mata, ang tenga, ang bibig, ang labi, ang ilong ni Alan Peter Cayetano. Tanggapin man sa hindi ang argumento, ang impeachment ang number one kung bakit nangungunyapit si Alan Peter Cayetano sa kanyang pwesto bilang quote and unquote Senate President. Sa kabila ng napakarami mga hadlang sa kanyang claims na ito ang pagiging presidente ng Senado. Number one, nagdala siya with the help of Mike Defensor, with the help of Marcoleta, and with the help of that, sino nga yung abogado na yan? Wala kayong pagdududa kung hindi abogado Sa research na ginawa ko, yung abogadong yang na kumakatawan sa kanila ay puro kabulastugan ang ginawa ever since na napunta siya sa larangan ng abogasya. Ngayon, Peter Cayetano ang instrumento ng 18 na mga bagmen upang hadlangan ang impeachment ni Sara Duterte. The Cayetano Power Grab, sabi rito ng isang news item, and the presentation of 18 alleged bagmen of flood control kickbacks are connected solely to the impeachment trial and the forthcoming SONA or State of the Nation address of President Bongbong Marcos Jr. Yan ay editorial ng
national dailies natin, blind to follow these bagmen, blind to follow. Walang kiyaw-kiyaw, basta kung anong idikta sa kanila. Hindi ba ninyo napapansin? Anong pangalan ng abogado? Balingog? Balingog ba yun? Hindi ko interesado roon eh. Pero napansin ninyo, kung may mga itinatanong ang panel, Senate panel, dito sa 18 mga abogado, 18 mga bagmen, mga utusang, ang pagtinatanong ng mga ito, ang sumasagot, itong abogado nila, yan ay isang napakahantad na halimbawa, ehemplo, na ang source ng information na idinidikta sa mga 18, ayokong tawaging mga sundalo sabagat hindi mga sundalo itong mga ito eh. Gawa ng ang mga ito ayon sa records na nakuha natin, lahat ng mga majority rito mga awol. Ang iba rito ay discharged dishonorably. At ang 4 dito ay hindi naman mga sundalo. So ang mga ito ay hinila lamang sa halagang 5 milyon ayon dito sa mga reports na mga natatanggap natin. 5 million each. And mind you, may darating pang iba. Ininegosyate ang presyo sabagat sabi nitong mga nakuha nating impormasyon, ayaw nila ng 5 milyon. Sabi nitong mga nire-recruit na mga tatawagin nilang mga sundalo, additional soldiers, marines, humihingi ng mas malaki. Ayaw nila ng 5 million. Sabagat kung 5 million lang naman, mahihirapan silang kumumbinsi sabagat ang pagdududa ng taong bayan ay matindi na dito sa 18 na ipinakikilala ng grupo ni Cayetano na mga marino. Kaya yung nire-recruit, di ba naalala niyo, sabi ng abogado ni Cayetanong grupo may idaragdag pa sila, 20 pa na mga marino. Itong natanggap nating mga reports dito galing sa ating mga partners dyan. Nahihirapan si Balingod na kumbinsihin sabagat ang hinihingi nitong mga ito hindi lamang 5 milyon. Mataas pa sa 5 milyon sabagat ang danger, ang panganib na kanilang kinasusuungan ngayon ay mas matindi kaysa dito sa nauna na 18. Kaya nga ay pinagpipilitan nila, hindi pwede Mr. Attorney, hindi pwede. Mr. Cayetano, hindi pwede Ang dahilan kung bakit tinatambakan ng grupo ni Cayetano ng mga testigo, quote and unquote, ang nalalapit na impeachment ay upang ito ay patayin. Sabagat humihina na ang clout ng Cayetano Group sa Senado. In fact, ang isang natanggap natin report dito at ito ay sinabi na rin ay sinong nagsabi nito dyan sa Senado na may mararagdag sa kanilang isa pa. Aside from Chis Escudero, may mararagdag na isa pa galing sa grupo ni Cayetano this coming week. At pag natuloy yan, wala nang clout si Cayetano na manatili bilang pinuno ng Senado. Kaya ngayon ay kailangang magkaroon ng reinforcement doon sa mga so-called testigo upang lalo pang mapalakas ang divisive action ng grupo nitong si Cayetano. Number 1 kadahilanan is impeachment. Kailangang siguruhin nila na manalo ang impeachment sabagat dito nakasalalay ang kinabukasan ng grupo ni Cayetano na nagnanasang maging kapartner ni Sara Duterte bilang kandidato sa pagka-vice-presidente sa 2028. Yun ang totoo riyan. Ang kondisyon ni Alan Peter Cayetano, Sara, Madam Vice President, mangungunyapit ako dito sa pwesto sa Senado. Pinangangako kung ipapanalo natin ang impeachment. Pero ipangako mo sa akin,
ako ang vice presidente mo sa eleksyon sa 2028. Suyurin ninyo ang mga secret vines na andyan ang katotohanan sa bagay na yan. Kaya nga ba't kahit na anong gawing schedule natin sa mga impeach na yan, baliwala yan kay Alan Peter Cayetano. June 30, issuance of pre-trial order, baliwala yan. June 9, issuance of the the notice of pre-trial, baliwala yung mga notice na yan. June 15, House Prosecution Panels, reply to the Vice President's answer, baliwala yun. Paka-schedule itong mga binabasa ko na ito na dapat gawin ng Senado sa impeachment trial. Baliwala yan. The order, ang utos na nasa hapag ng lamesa ni Alan Peter Cayetano, maintain chaos in the Senate. Don't let go of it. Huwag mong pakawalan. Tuloy-tuloy ang kaguluhan sa Senado. Mangunyapit ka hanggat kailangan. Sa kabila ng mga sigaw ng mga legal minds na yung 13 votes para manatili si Cayetano sa pwesto ay hindi kailangan. Ang importante ay magkaroon ng tuloy-tuloy na kaguluhan sa Senado. Do not let go of the chaos in the Senate. Yan ang utos. Hanggang nananatiling may makakapitan pa, ituloy ang kapit. Bakit? Sabagat kailangang patuloy na magkaroon ng malaking pagdududa ang taong bayan diyan sa impeachment ni Sara Duterte. Huwag nating pabayaan na umabot pa ang panahon na magkaroon ng SONA si Bongbong Marcos. Sabagat sa SONA, magkakaroon ng pagkakataon ng administrasyon na ibuyangyang sa taong bayan ng mga so-called achievements na inaabot ng kasalukuyang administrasyon, mapasinungalingan ang mga paghahantad ni Sara Duterte na patay, walang ginagawa, walang kilos ang kasalukuyang administrasyon sa ikauunlad ng Pilipinas. Masaklap. Sabi nga ng isang news writer, the Philippines today is a hell on earth where devils play. Ang Pilipinas ngayon ay isang impyerno sa daigdig na kung saan ang mga nagtatampisaw at naglalaro ay mga demonyo. Masama, napakasamang pakinggan. Para basahin ninyo ang editorial ng Philippine Daily Inquirer. Naandyan din ang kasintunog na mga kataga laban sa nangyayari ngayon diyan sa Senado. Ang tawag pa nila rito sa 18 mga bayaran na ito, ang tawag nila ay mga paid actors. Mga paid actors sa isang sarswela sa telebisyon sa loob ng Senado. Ito ay binubuo nitong siyam na mga dishonorably discharged na mga dating marino. Kaya tama itong pahayag ng ating kasalukuyang Armed Forces of the Philippines. Nakikiusap ang ating Armed Forces of the Philippines sa media na wag naman natin gamitin ng mga ex-marines ang mga ito. Maging yung mga retirado na mga miyembro ng Philippine Marine, mga miyembro ng ating kasundaluhan, ng mga miyembro ng ating Armed Forces of the Philippines, nananawagan sila sa ating mga kapatid sa media, wag naman natin gamitin yung katagang former Marines. Sabagat hindi totoo ang mga ito ay mga sinipa. Siyam sa kanila ay dishonorably discharged. Ang 5 rito ay absent without leave. Ang 4 dito ay never na naging marino. Ang katotohanan dito kung bakit sila naandyan at tinatawag na mga ex-marines ay ang 5 milyong pisong kanilang tinanggap. Galing saan ang pera? Wow! Diyan pag-uusapan natin mamaya.
Nandirito pa lamang tayo sa impeachment case ni Sara Duterte sa Senado. Ano ang epekto nito sa taong bayan? As of now, huwag kayong maniwala sa mga surveys kasi ang mga surveys na yan, matagal ako sa advertising dyan sa Pilipinas. Napakatagal ko riyan. 25 anyos tayo, dyan mismo, hands-on experience sa advertising sa Pilipinas. Hindi ko dinidiskredito ang trabaho ng mga advertising, ang ating mga research agencies. Kaya lamang ang alam natin dyan, may mga ginagamit dyan kapag ito ay may motibo sa kanilang mga research. For example, research. Nangunguna si Sara Duterte sa survey. Pumapangalawa rito si kung sinong Tampulano. Pumamangatlo si ganitong Tampulano. Ito ang porsyentong tinanggap ni Sara Duterte. Mga research o surveys yan. Ang katotohanan riyan, sa likod ng survey na yan, sino ang nagbayad upang magsagawa ng survey? Kunyari, X-Research Agency, nagsagawa ng survey. Gagastos ka ba sa 100 tao na lalabas sa kalsada upang magtanong isa-isa sa mga residente, sino ang gusto nyong iboto bilang presidente? Sino ang gusto ninyong iboto bilang vice presidente? Lalabas ba yung 100, 200 tao na yan sa mga kalsada na hindi pinasasahod? Of course, pinasasahod. Saan galing ang pinasasahod doon sa mga magsasagawa ng leg survey? Doon sa sponsor ng nais na magpa-survey. Hindi libre ho yun. Hindi libre. Otherwise, yung research agency na yan, sarado na. Huwag kayong maniwala na ang survey na yan ay libre. Sponsored by the agency itself. Matagal ako sa advertising. 25 anyos tayo riyan sa Pinas sa advertising. Now, of course, there are times na ang agency mismo ay nagsasagawa ng survey for their own consumption. But most of the time, ang mga surveys na ito is sponsored by somebody. And especially if it is a political survey, maniwala kayo, merong tao sa likod na yan. The legality and the reality of results in any survey conducted for and on behalf of someone. Kaya wag tayong maniniwala riyan sa mga ganyan eh. Now, pinag-uusapan natin saan galing ang pera na yan. Naandyan ang ating impeachment, naandyan ang ating nalalapit na SONA. Bakit pinagpipilitan na lang ipanalo bago mag-SONA kung maaari ang resulta ng perception ng tao sa impeachment ni Sara? At least, hindi man magkaroon ng actual na result before the SONA, ang impeachment, at least yung perception ng tao, yung utak ng tao ay naiprograma na ang SONA o mga sasabihing positibo ni Marcos na accomplishments ng kanyang administrasyon ay invalido. Kaya kailangan yung impeachment maging matibay. Ang defense sa impeachment maging matibay. Kung maaari nga lang sana, wag na magkaroon ng actual na hearing sa impeachment makasisira sa pangalan ni Sara. One, because of the forthcoming SONA. Kumbaga sa utak ng tao, kailangan maitatag na ang SONA ni Marcos ay walang kwenta at ang impeachment ni Sara ay bogus. Fake. Sino ang mga nagmamaniobra dito sa mga bagay na ito, mga kababayan? Sino ang nagpapalakad dito sa likod ng mga issues na ito? Well, of course, nandiyan na si Sara Duterte. Ang technique na inia-apply nito ay hango pa sa estilo ng propaganda machinery ng China. Back out ka muna. Huwag kang hahantad. Sabagat kapag humantad ka, Sara Duterte, puputaktihin ka ng mga kalaban mo sa media. Puputaktihin ka ng administrasyon. Laylo ka muna.
Kaya nga ba't nakakita ninyo, walang nasa front ngayon kundi ang Senado. Sila ang mga target po ng mga komentaryo, etc. Laylo ka muna. Ikaw ang major personality sa impeachment, huwag ka munang makialam. Tago ka muna. Papugi-pugi ka muna. Paganda-ganda ka muna. Paitsu-itsura ka muna. Pabiyahe-biyahe ka muna. Huwag kang dadaw-daw sa issue ng politika. Kami na ang bahala riyan. Ako, si Alan Peter Cayetano. Ako ay nakakanlong sa parliamentary immunity. O, masama pa yon. Naalala niyo yung sinabi ko kanina? Na kung saan yung mga kung sino ang nakakaalam sa batas, when the lawmakers are the lawbreakers, and when their legal immunities are they shield for their crimes. Parliamentary immunity. Kami muna. Ako muna, si Alan Peter Cayetano. Sabagat habang ako'y nasa pwesto, walang makakasaling sa akin. Hindi ako matatanggal sa serbisyo. Congressman, senador ako eh. Walang makakatanggal sa akin. I have a parliamentary immunity. Paano kung tapos ko na? Another issue yan. Vice Presidente ako sa 2028 eh. So, another 6 years yon sa gobyerno. Walang makasasaling sa akin. Yan ang Alan Peter Cayetano. Mautak yan, pare ko eh. Mautak yan. Kaya yung mga nandyan sa pwesto, tandaan ninyo, when the lawmakers are the lawbreakers, and when their legal immunities are the shield for their crimes, eto na, parliamentary immunity. Yung mga testigo, yung mga bagmen, 18, pabayaan mo sila. I-depensa nila ang kanilang sarili, nandiyan ang kanilang abogado. Pag natanggap nila yung 5 milyon at sila'y tapos ng trabaho sa Senado, pwede na silang magtago. Kagaya ng pagtatago ni Ronald Bato de la Rosa. Kagaya ng pagtatago ni General, sino yun? Yung pumatay kay Percy Lapid. Kagaya ng pagtatago ng marami pang mga politiko natin riyan. Hindi kayo maano. Hindi kayo mahuhuli. Bahagi yan ng parliamentary immunity. Illegal nga lang. Kaya dito po sa mga issues na ito, tingnan natin at hukayin natin ang husto. Bakit nananatili ang lakas ng mga ito diyan sa Senado? For example, bakit nananatiling nangungunyapit? Sabagat fully funded po ang mga ito. Fully funded. Hindi lamang sa sila ay naandyan sa kapangyarihan, hindi lamang sa sila ay hawak ang pasikot-sikot upang maiwasan ang batas, kundi meron silang backer up, hindi backer down, backer up. Na alam nilang matibay na sandalan ng kanilang pananatili. Nasabi ko kanina, the lawmakers or the lawbreakers. Naalala ko tuloy si dating Senate President, dating Congressman, dating Mayor, dating Senator, naging Senate President, si Dick Gordon, dating Chairman ng Blue Ribbon Committee. In fact, pakinggan natin ang kanyang pahayag tungkol dito sa mga nagaganap sa Senado ngayon, ang pangungunyapit ng mga tao, ang proteksyon ng batas. It's about corruption. You always put politics behind it. Huliin mo muna. Pag hinuli mo, wala na yan. Ay pagdating ng 2028, wala naman kayong partido na mamimili na matitino eh. Kung sino may pera, kung sino malakas sa loob, yung tatakbo, papaloko na naman tayo. Ang may kasalanan tayong lahat, napabayaan natin, mag-elect tayo ng mga El Bobo de la Yuca, o mga Siraulo, o wala naman ibubuga, pinipilit nyo.
Nakamayan lang kayo, nabigyan kayo ng konting pera, nagkaroon pa ng mga ganyan. Tayo may kasalanan eh. Kaya di ba kayo nagtataka? Pinag-iwanan na tayo. Nung matapos ang gera, we were number 2 to Japan in Asia, and we were number 1 in Southeast Asia. And yet, we kept electing bad representatives, bad people. Nahayaan nyo ba eh? Papalakpak pa kayo, parang sasalita sila. At dinadagdagan nyo pa yung mga kamag-anak nila. Demokrasya tayo. Kung ang tao gusto niyang ma-maintain yung kapayapaan at yung pagkakapantay-pantay, wala tayong problema. Bakit na nandiyan si Duterte? Ang dahil pinatay, 93% na popularity niya. Kaya sila, hindi ba hindi nag-iisip ang tao? Ay ba, pumoto pa talaga yung Vice President. Pakita nyo, ang dami nang ninakaw. Okay pa rin. Masasabi ko, yung alisin yung focus sa impeachment. About flood control. Maalis ba yun? Hindi ba may nakakulong na sa flood control? Kilulong na si... Siguro, may nasirap sa inyo, hanap kayo ng hanap. May kinulong na. Sunod na. Anong susunod na kabanata? Eh, pinabayaan nyo eh. Big fish na ba ang mga diskaya o sino pa yung dapat makulong? Ay, yung mga congressman na mahuhuli natin, yung mga senador. Yan ang tinig ni dating Senate President at dating chair ng Blue Ribbon Committee ng Senado, si Senator Dick Gordon. Pakinggan ninyo, matulis ang kanyang mga pananalita, pero masaklap yun ang totoo. Nabanggit niya yung Pearl of the Orient condition ng Pilipinas during the American period. Pero asa na tayo ngayon? That's because ang estado ng Pilipinas ay ginugutay-gutay ng mga tao na nasa kapangyarihan. When the lawmakers are the lawbreakers, and when their legal immunities are their shield for their crimes. Yan ay paulit-ulit na sinasabi ko sapagat nasa front page yan ng ating mga pahayagan diyan sa Pinas. Do some research. Ano ang kahulugan ng mga yan? Totoo, hindi. At bakit nananatili ang ganitong kapangyarihan ng mga salaula sa gobyerno? Because of money. Hindi lamang yung mga kukuha nilang pera buhat sa pwesto nila, kundi kung sila ay nakakapit sa tamang tao na may vested interest sa Pilipinas, kikita pa sila ng limpak-limpak na pera. And that is the case of the Dutertes. Nakita naman ninyo, the other day lamang, sabi ni ng isa sa mga nasa prosecution panels ng Kongreso, may idaragdag sila. May idaragdag silang kaso labang kay Sara Duterte sapagat merong undeclared na kayamanan in forms of properties ang mag-asawang Duterte, Sara Duterte. Merong itinatago pa. Wala. Hindi deklarado. Saan galing ang mga pera na ito, mga kababayan ko? Hindi ba natin na itatanong kung naimiminta na, kung naimamantini ni Sara Duterte ang pagbayad sa abogado, mga abogado na dumedefensa sa tatay niya, at sa 100 ng mga abogado na kanyang kinuha para sa kanyang sariling defensa. Di ba natin na itatanong saan galing ang bilyong-bilyong pera na ito? Sa defensa lamang sa kanyang tatay sa The Hague, bilyong piso ang kailangan mo roon buwan-buwan. At sa 100 ng abogado na kinuha niya sa kanyang impeachment case, bilyon pa siguro ang kailangan diyan sa kanyang defense. Saan galing ang mga pera na ito? Kung totoong may mga undeclared wealth pa si Sara at ang kanyang asawa, Carpio, saan galing ang mga pera na ito? Maisasantabi natin ba ang kaisipan na ang ikatlong factors dito sa kaguluhan sa Senado ay ang Chinese Communist Party? Number 1 sa bagay na pinagbabasehan natin ngayon, impeachment. Bakit nangungunyapit si Alan Peter Cayetano ay idepensa si Sara Duterte? Ikalawa, bakit takot ang grupo ni Sara sa sona ni Marcos? At ikatlo, saan galing ang pera na itinutustos
dito sa mga ginagawa na depensa ng mga Duterte. Unahin natin na busisiin ano ang interes ng China, bakit sila gagastos kung totoo na sila'y gumagastos sa depensa kay Sara Duterte. Ano ang interes ng China sa Pilipinas? Malaki. Napakalaki po. Ang alam na natin, yung araw-araw na sa periodiko, araw-araw na binabatikos ni Tariela, yan ang West Philippine Sea. Yan ang number one. Pero hindi yan ang sensitibong issue yan. Sa kasalukuyan ng China, ay nagsihikahus. Kahit na napakayaman, the most economically stable country in the world, second to the United States. Pero ngayon naghihikahus ang China. Sabagat unti-unti na nawawala ang mga pinagkukunan nila ng bilyon. Ang Pilipinas ay parte riyan sa pagkawala na yan. Kaya ang China, nangungunyapit, kailangan magkaroon ng matinding hold o hawak ang galamay ng China sa Pilipinas. Bakit? For economic and military reason. Unahin natin itong militar. Hindi natin pagtutuunan ng malaking panahon ito. Pero militar. Kaya naandyan ang 4 na mga military bases sa West Philippine Sea ng China. Yan ay nakuha nila sa magitan ng salami style. Unti-unti, tumbok ng bato. Lilingon-lingon, oops. May nakakita, wala. Wala. O tumbok ulit ng bato hanggang naging isang military base. 4 sa mga isla, mga atoll na yan na nakakita lamang natin kapag araw na low tide. Ngayon, military bases na yan. So, military aspect ng China, importante ang Pilipinas. Bakit? Sabagat nandiyan ang daanan ng trade nila. Ang choke point nila sa Malacca, ngayon, by the way, ngayon, kaya mahalaga ang Pilipinas sa kanila eh. Sabagat ang Malacca, ang bansa ng Malaysia, pumirma na ng kasunduan sa Amerika na ang Strait of Malacca ay kailangang magkaroon ng kontrol. At kaakibat sa kontrol na ito ng Strait of Malacca ay ang Estados Unidos. Pag nagkaroon ng pagbara ng daloy ng ekonomiya papunta sa China from or coming to and from China, patay ang ekonomiya ng China. Saan sila pwede magdaan? Dito sa Pilipinas. Instead of going to Malacca, Pilipinas. Ang Pilipinas kontrolado na ng Amerika ngayon. Sa mga relasyones na itinatag ng Pilipinas at saka ng Amerika, halos wala nang madaraanan ng China riyan. That's why the Philippines is a very important country as far as China is concerned. Kaya nga gusto nilang idumina ang Pilipinas. Kaya una nais nilang ikontrol ay ang West Philippine Sea. Kaya kita ninyo ang issue natin sa Scarborough, tumitindi araw-araw. Walang mangyayari sa Scarborough kung ang gobyerno ng Pilipinas ay kaamistad ng Estados Unidos. Kaya ang impeachment ni Sara napakahalaga sa China. At hindi lamang sa gawin ng militar, sa ekonomiya, mga kababayan. Sa kasalukuyan, ang China ay sa amin ang Pilipinas, sabihin pa natin sa panahon ni Rodrigo Duterte, almost majority ng ating mga produkto, mga consumer goods ng Pilipinas, the great majority, 85% galing sa China, kahit na ito'y mga peke. Mga relo galing sa China, peke. Mga pagkain galing sa China, low quality. Smuggled pa ang karamihan dyan. Smuggled pa. Hanggang ngayon, may mga smuggling pa nagaganap. And most of all, hindi lamang yung daily needs ng mga Pilipino ang binubusbusan ng China, especially during Duterte time, kundi yung mga mining natin. Bakit naging pangunahin ang China sa mga factory na kung saan kailangan ng mga minerals, mga yamang lupa,
karamihan sa mga pinagkukunan na yan ng China sa mga paggawa ng kanilang mga produkto, Pilipinas. Baka hindi natin alam, panahon ni Rodrigo Duterte, na mayagpag ang China diyan sa Pilipinas maging sa illegal na pagmimina hanggang sa legal na mga pagmimina. In connivance with the Filipino-Chinese businessmen, ang karamihan dito ay ang major financing galing sa mainland China, galing sa Chinese Communist Party government, nakipag-tie up sa Filipino-Chinese businessman, naghukay ng mga yamang lupa natin riyan. Nickel, for example. Kung ano-ano pa. Ito ang listahan ko rito ng mga galing sa Pilipinas na mga companies owned and managed by Filipino-Chinese. Ang mga ito, dalawang kategorya po ang pinagmiminahan ng China sa Pilipinas. Kaya nabuhay ang China. Isa sa mga main sources ng kanilang mga yamang lupa ay ang Pilipinas. Kaya yung global supply ng China, utang na loob nila sa Pilipinas. Saan galing ang mga ito? Ito, ayon dito sa report na tinanggap natin, ito ay mga legal companies, mga legal na mga kumpanya na kung saan ay itinatag ng China sa Pilipinas in partnership with Filipino-Chinese businessmen. Naandyan yung ano ito, Nickel Asia, IMI, EMS, Certec, Kentel USA, Amcor Philippines, Del Monte Philippines, Mondenizin. Ang mga ito ay 8 mga malalaking mga kumpanya na kinukonsiderang pangunahing supply chain ng daigdig na kumakapital sa mga yaman ng lupa ng Pilipinas. Okay na sana ito eh. Ang problema nito, meron pa tayong kalaban dito na nakabase sa China. At hanggang ngayon, biktima ang mga Pilipino. Ito yung mga illegal na mga operators diyan na namamayagpag kung hindi nasa sakote ng pulisya, ng PNP, hindi natin malalaman na may mga illegal na operasyon. Saan nandoon ang mga ito? Diyan sa Cagayan, diyan sa Visayas. Nakita naman ninyo yung periodiko natin the other day. Nasa kote nila yung ilan? 22 na mga Chinese nasa illegal mining. Nabanggit po natin ito sapagat isayaan sa mga dahilan kung bakit ang China ay hindi basta-basta papayag na makawala ang Pilipinas sa kanilang clouds. Ang economic reason, napakinggan natin ang ilang pahapyaw lamang dito. Economic reason, ang pagmimina nila ng mga yamang lupa natin. Military reason, ang pagkontrol sa mga pasukan papunta ng mainland China na mga karagatan. Ang Pilipinas po ang nasa sentro ng lahat ng mga issues na ito, either military or economic, sa mata ng China. That is the reason why, baka hindi po ninyo alam, that is the reason why ang China ay gumagastos sa sandamakmak diyan sa Pilipinas. Hindi lamang military, kundi mga large-scale na mga operations, investments ng China sa Pilipinas, either legally or illegally. Pangangailangan ng China sa mga mineral wealth ng Pilipinas. Gumagamit ito ng 2 fronta, 2 mukha sa pakikipag-deal sa Pilipinas. The legal way, makipag-partner sa mga korporasyon, mga company sa Pilipinas. The legal way, sila ang may main capitalization, sila ang may control
sa mga minahan na ito sa Pilipinas. And then the illegal way, yung operasyon na hinahanap ngayon ng ating Philippine National Police hanggang sa kasalukuyan. In fact, ayon dito sa report na ito ng ating DENR, Philippine National Police, Department of Environment and Natural Resources, Presidential Anti-Organized Crime Commission, lahat ng mga ito may isang damakmak na lista sa kanilang mga investigative reports ng mga illegal activities ng mga mining operations ng China in and outside of lands in the Philippines. Inside, yung mga naandyan sa Berito sa Cagayan, meron tayo sa Paracale, meron tayo sa Agusan del Sur, meron tayo sa Davao de Oro, meron tayo sa Cagayan. Ang mga ito pinatatakbo, sad to say, ng mga politiko na mga kaalyado ni Rodrigo Duterte during his time. Target minerals, yung mga ginto, yung mga rare minerals, at maraming iba pa. Paracale sa Camarines Norte, Agusan del Sur sa Agusan, Davao del Sur sa Davao, Cagayan sa Cagayan. Environmental degradation, unregulated mining practices, mga reports ito ng ating Department of Energy and Natural Resources, report ng Philippine National Police, report ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sabi nila, unregulated mining practices often employing Chinese personnel illegally staying in the country with tourist documentations or improper working visas. Mga reports ito na mga illegal na operasyon ng China diyan sa Pilipinas. So bakit nakatuon sa atin ang China? At bakit nila pinagkakagastusan ng malaki? Napakinggan ninyo ang mga rason. Kaya ito ay justification nila kung bakit itong report, pakinggan ninyo mga kababayan ko. The Chinese Communist Party or China spends $10 billion for propaganda alone. $10 billion for propaganda alone this year. 2025 ito. Last year, 2025. Gumastos ang Chinese Communist Party ng 10 billion sa buong daigdig sa kanilang propaganda lamang ito. Propaganda sa Pilipinas. Magkaano ang ginagastos ng China sa propaganda sa Pilipinas? Wala pa riyan yung mga sinasabi ko sa inyo na mga suhol sa mga politikong Pilipino. Hindi natin makukuha kung magkakano ang ibinibigay dito sa pagdefensa sa impeachment ni Sara, sabagat masyadong confidential ang mga reports na yan. Hindi rin natin makukuha ang eksaktong numero ng pera na itinutustos ng China sa mga kaso ni Sara Duterte at sa defensa ng impeachment kay Sara sa Senado. Hindi natin makukuha ang mga halaga na yon, sabagat marami ang pinanggagalingan dinaraanan ng pera ng China patungo sa Pilipinas. Sabi rito sa report nila, investigation by Philippine security agencies and civil society exposed covert influence operations by Beijing with an estimated amount of about 300 million Philippine money on operations alone, in managing troll farms alone, and manipulating Philippine public opinion. Kita mo yan, ha? Sa mga troll lang ito, 300 million pesos or $5.4 million US dollars
operational expense ng Chinese Communist Party sa Pilipinas, pambayad lamang ito sa mga troll, mga bayaran. Oh, nandito pa ba yung bayaran natin dito, mama? Wala na. Wala na. Yung nagsabi sa atin na, wala akong pakialam. Mababayaran pa ninyo ang pangangailangan ng aking pamilya. Yung ginagastos kong pang-araw-araw. Kaya wala akong pakialam. Troll yun, ha? Troll. Troll farms and social media. Isa sa mga pangunahing propaganda arm ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Ang kanilang trabaho ay bumuo ng mga fake accounts at isulong ang pro-China propaganda on West Philippine Sea, and anumang aksyon ng Amerika sa Pilipinas kailangang suplahin. Ang mga ito ay tinatawag nila mga financial awards sa kanilang mga proxies. Financial award sa kanilang mga proxy. 5.4 million US dollars a year in financing propaganda or troll organizations alone. Di pa kasama riyan ng impeachment. Di pa kasama riyan yung ICC. Wala pa. Dito lamang yan. Hindi pa kasama riyan yung operation dyan sa West Philippine Sea. Wala pa. Financial awards granted and awarded to pro-China advocates, to writers, and to think tank figures in the Philippines. Yan, may mga dokumento yan. Think tank operators or advocates in the Philippines. Cash awards, ang tawag nila grants. Liban pa yan, doon sa mga pinadadala nila sa China, 15 days, libre lahat para maglamyerda in the pretext na dadalo sa isang seminar on public relations. Propaganda ng China. At hindi lamang yan na itong masaklap. Kung kayo ay nanonood dyan ng mga mainstream media natin, television, o kaya nagbabasa kayo ng mga news items sa mga mainstream newspapers natin, masaklap na malaman na ang mga ito ay infiltrated na ng Chinese Communist Party. In fact, sa kanilang record mismo ito, financial awards for proxies. For proxies. State-linked media insertions. Ang tawag nila riyan. State-linked media insertions. Ano ang mga ito? Ito po yung mga nakasundo nila sa panahon ni Rodrigo Duterte, nagsimula rin ito. Maging ang PCOO sa panahon ni Duterte, nakipagpirmahan ito ng kontrata sa Chinese Communist Party government na magkaroon ng mga exchanges of information, propaganda materials, drama. In fact, maging yung government station natin nung araw dyan, nagre-replay ng mga propaganda video para sa China. Mismong Philippine Television Network owned by the government. Ito yung kanilang mga agreement, state-linked media insertions. Mga commercials, mga propaganda materials, mga kung ano-ano. 10 billion ang ginagastos ng China sa mga propagandang ito. Basically targeting the Philippines. Kaya magtataka pa ba tayo kung bakit hanggang ngayon nanggagalaiti si Alan Peter Cayetano? Ano ang sabi niya the other day? I don't know kung ito ay sarcasm mo, ito'y totoo. Yung isang post na lumabas sa Facebook, sabi daw ni Alan Peter Cayetano, which I had to do some additional research, totoo ba ito? Hindi. Sabi daw ni Alan Peter Cayetano, okay, bababa ako sa aking pwesto sa Senado. Basta ibigay lang ni Marcos ang presidency
kay Sara Duterte. Whether true or not, may semblance ng purpose kung bakit nananatili si Alan Peter Cayetano sa Senado. May semblance. Whether it is true or not, na sinabi niya ito, na ang kondisyon niya kay Marcos, bababa siya sa pagiging senador. Basta isalin lamang ni Marcos ang kanyang pwesto, ang presidential office kay Sara Duterte. Now, it has to be validated. Totoo ba ito? Hindi. Pero totoo man sa hindi, may malaking semblance, may malaking pagkakahawig sa mga nagaganap diyan sa Senado. So ano ang ating dapat gawin, Pinas? Ano ang hakbang na dapat nating gawin sa kalagitnaan itong mga problema na kinakaharap natin? Sabi nga ng isang mamamahayag, hindi tayo magkakaroon ng katahimikan habang patuloy na ang pinaiiral natin ay hindi pagmamahal sa bayan, kundi pagmamahal sa ating mga kaalyado sa politika. Maliwanag, ang solusyon, kailangan lamang natin ang aksyon. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kailangan lamang nating pairalin ang puso natin para sa Puso ko, sa bayan ko. hindi kahit kanino, hindi kahit sa mga politiko, kundi sa bayan ko, sa makatiyaan ang paglilingkod na kailangan ng bansa. Public Service. Ito ang ating insights, ito ang ating Ugnayan, pakinggan. sabagat ito po ay tinig ng ating mga mamamayang Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Kagapay ang inyong abang lingkod, lagi pong alalay ninyo. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito lamang yan sa ating Saturday show. Saturday Live. Fun Saturday Live, tuwing araw ng Sabado, 10 o'clock in the evening, Philippine time, 10 o'clock in the morning, Eastern Daylight Saving Time, at alas 2 ng hapon sa London, alas 5 sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 4 ng madaling araw, diyan naman sa Honolulu, Hawaii. Last segment ng ating Fun Saturday